Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumabay po tayo sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa pahag ng Panginoon, bayan tayo'y nagtitipon, upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa ganap. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Para po sa lahat ng mga pilgrims at mga deboto, welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Tayo po ay nasa araw ng Sabado, araw ng pagdulog at pamimintuho natin sa mahal na Birheng Maria. Kaya sa ating paglapit sa banal na misang ito, hari naway matularan natin ng halimbawa ng mahal na Birheng Maria na nakahandang ibigay ang lahat alang-alang sa pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Kaya taminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na Eukaristiya. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan, kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantag sa Kanyang paningin. At sa Kanya tayo magsusulit. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay, tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos, at do'y kakamtan natin ng habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang.
Ito'y utos na dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kaniyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ng kaisipan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinumang kapag dito ay sumunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin, naiiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahahatulan. Kapag siya ay humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan. Sa iyo ay makalugod, Panginoon ko at kanlungan. O ikaw na kublihan kung ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa lupa'y magturo, magmalaya sa bilanggo. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao at sila'y tinuruan niya. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita niya si Levi na anak ni Alfeo. Nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig naman si Levi at sumunod. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, nakisalo sa kanila ang maraming publikano at mga makasalanang sumunod sa kanya. Nakita ito ng ilang eskribang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan? Narinig ito ni Jesus at siya ay sumagot, hindi nangangailangan ng panggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Muli po sa inyong lahat na nanggaling pa sa iba't ibang mga bayan, mga karatig probinsya, na naririto, namimintuho kay Santo Padre Pio, humihiling ng kagalingan, humihiling ng mga biyaya sa buhay. Magandang tanghali pong muli sa ating lahat. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal, hindi nangangailangan ng manggagamot, ang walang sakit, kundi ang mga may sakit. Mga minamahal kong kapatid, ang ebanghelyo natin para sa araw na ito ay tungkol sa pagtawag ni Jesus kay Levi. Sino ba si Levi? Maaring hindi pamilyar ang kanyang pangalan. We know him under the name of Matthew. No? Si Mateo ay si Levi noong una. Si Levi ay isa pong maniningil ng buwis. At nung panahon ng ating Panginoong Yesus, ang isang maniningil ng buwis o isang tax collector ay itinuturing na makasalanan at traidor. Bakit? Sapagkat sinisingilan nila ng buwis yung kanilang mga kababayan at yung kanilang makukuhang pera'y ibibigay nila sa imperyo ng Roma. At gaya ng kung paanong tayo ngayon ay nagdududa sa sistema ng paniningil ng buwis, noong panahon ni Jesus, ganoon na rin.
ang takbo ng lipunan. Ang kaisipan ng tao, siguro, itong taong ito, nangongotong. Siguro, itong taong ito, mandarambong, bumabawas sa kaban ng bayan. At sa kabila nito, pinili pa rin ni Jesus si Levi na maging isa sa kanyang mga alagad. Ano kaya ang mensahe ng pagtawag kay Levi para sa bawat isa sa atin? Unang punto, tinatawag tayo ni Jesus kahit na tayo ay makasalanan. Marami sa atin bilang tao nag-iisip na hindi naman tayo karapat-dapat. Ako ay makasalanan. Ako ay ilang beses nakalimot sa Diyos. Ako ay ilang beses na nagkasala sa aking kapwa. Ako'y napakaraming kasalanan. Ako'y masamang tao. Hiyang-hiya tayong lumapit sa Diyos. Nawari bagang kapag lalapit tayo sa mga bagay na makadiyos, papasok sa simbahan tayo na mangingilag. Kapag ka makikipag-usap sa mga tinitingnan natin bilang mga banal na tao, sa pari, sa mga taong simbahan, sa mga madre, sa mga relihiyoso, para bagang ayaw nating ilapit ang ating mga sarili sa mga ganitong klase ng tao because we think we are sinless. We are sinful. We think we are unworthy of God's love. Ngunit, ang Ebanghelyo para sa araw na ito ay nagpapakita sa atin na si Jesus mismo ang lumalapit sa akin, ang lumalapit sa atin. Sa mga pagkakataong pilit at pilit tayong lumalayo, sa mga pagkakataong wari bagang tayo umiiwas sa Kanya, pinipili pa rin ni Jesus na tayo ay lapitan. Si Jesus, hindi pumipili ng mga perpekto. Si Jesus, hindi pinipili yung mga banal na kaagad, kundi yung mga taong handa pa rin magbago. Si Levi, sa kabila ng kanyang masalimuot na nakaraan, tumugon pa rin sa pagtawag ni Jesus. Hinintay din ng Diyos, o hinihintay din ng Diyos ang ating pagtugon. Mga minamahal kong kapatid, sa araw na ito, makita nawa natin ang halimbawa ni Levi na iniiwan sa atin ng ating Panginoong Yesus, na sa kabila ng kakulangan, sa kabila ng mga kahinaan, tumugon pa rin sa pagtawag ng Diyos. Kaugnay noon ay ang ikalawang bagay. Ang pagtawag ng Diyos ay isang paanyaya ng pagbabagong buhay. Hindi lamang basta na laang tinawag ni Jesus si Levi na, "Hoy, sige, sumunod ka sa akin. Oy, Levi, gawin mo ito." No, ikaw ay magmisyon, ikaw ay mangaral sa mga tao. Hindi. Kundi, binigyan ni Jesus ng panibagong misyon si Levi. Binigyan niya si Levi ng panibagong imahe na ang pagbabago ay hindi lamang basta na laang, sige, iiwas ka sa kasalanan. Kundi, ito ay pagtalikod na sa luma nating pagkatao upang sundan ang Diyos. Ang pagtanggap ni Levi sa tawag ni Jesus ay naging simula ng kanyang bagong buhay. Mga minamahal kong kapatid, itanong natin sa ating mga sarili, tayo ba? Handa na rin ba tayong talikuran ang anumang pumipigil sa atin upang sundan si Jesus? Sa mga pagkakataong tayo nahahalina sa kamunduhan, tayo nahahalina sa kasalanan, handa na ba tayong talikuran ang mga bagay na ito? Kailanman, hindi sapat na iiwas ka lamang dito, but it is total rejection, total change of heart in order to follow the Lord. Mga minamahal kong kapatid, ang bawat isa sa atin ay tinatawag ng Diyos tulad ni Levi upang magbagong buhay. Kahuli-hulihan, ikatlong punto, ang misyon ni Jesus ay para sa lahat. Pag sinabi po nating lahat, kasama na diyan ang mga makasalanan. Naging usap-usapan ang pakikasalamuhan ni Jesus sa mga maniningil ng buwis tulad ni Levi sa mabuting balita. Kita ninyo, no? Nakisalo pa si Jesus sa mga makasalanan. Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoong Jesus, hindi yung mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Ito ang paanyaya sa atin na maging mapagpatawad at maunawain tulad ni Jesus. Tayo rin ay tinatawag na magdala ng pag-asa
We are in the Jubilee of Hope. Let us bring hope to the people around us. Magdala tayo ng pag-asa sa mga tao sa paligid natin na pakiramdam natin ay nawawalan na sila ng landas sa Diyos. Mga kapatid, tulad nawa ni Levi na bida ng Ebanghelyo para sa araw na ito, tinatawag tayo ni Jesus na sumunod sa Kanya. Tayong lahat na naririto, humihiling ng kagalingan, hindi lang basta kagalingan ang ating hilingin sa Diyos, kundi yung pagbabagong buhay. Hindi lang ang kagalingang katawan, kundi kagalingang pangkaluluwa upang mas marami pang biyaya ang dumating sa ating buhay. Hindi niya tayo tinitingnan sa ating mga pagkukulang. Hindi tayo tinitingnan ng Diyos sa lahat ng ating mga naging kasalanan, kundi tinitingnan niya tayo sa ating kakayanan na magbago at maging bahagi ng kanyang malawakang pagmimisyon. Huwag nating sayangin ang ganitong klase ng pagkakataon. Lumapit tayo sa Kanya, magtiwala tayo sa Kanyang mabathalang awa. We are in the Jubilee of Hope. Lahat tayo binibigyan ng Diyos ng pag-asa at maging saksi nawa tayo sa pag-ibig sa ating kapwa. Nawa, mga minamahal kong kapatid, sa ating kanya-kanyang buhay, maipadama nawa natin ang habag at pag-asa na ibinibigay ng Diyos na kailanman ay hindi sumuko sa atin. Sabi ni Jesus sa mabuting balita, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang mga may sakit. Panghawakan po natin, naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na naman po sa buslo. Alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming iniharin sa'yo. Mahal namin Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesu Kristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumingi-lingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may tapat, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakilan ng lahat, napalito mong anak.
siyang namulat sa bulan, sa pilalay nagpalakad, at ang hirap ay saklap. Kung hindi po makaluluhot, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit na, sambahin ang ngalan mo, mapasabi ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. At iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan at pangangalanan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po makaluluhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
nais na malinaw at nabugaw. Ngayon ang Panginoon kung Jesus ng aking buhay. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ang lahat po'y magsupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa darating na January 23, isasagawa sa pambansang dambana ang isa sa mga misa ng 129 CBCP Plenary Assembly na dadaluhan ng lahat ng mga obispo ng Pilipinas. Sa araw na ito, ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio, ang mga misa ay matutunghayan ninyo sa ating screen. Mangyaring magabayan po tayo. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsteyo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito ng pananalangin, mga rosaryong aming dadala-dala, mga imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama,
at Anak, at Espiritu Santo, Amen. taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.